Ito yung ulam na kapag tinakpan mo at binuksan mo, luto na agad at pwede ka na agad kumain. Huhugasan muna natin yung ating isdang nabili sa talipapa. Isang balot lang pala yan, kalahating kilo. Nabili ko lang pala yan sa halagang 50 pesos. So hugasan muna natin ng maigi to. Dahil nakabalot siya nung binili natin, yung katas niya naipon dun sa mismong katawan ng isda. Kaya banlawan natin ng maigi para hindi magiging malansa yung ating isda. Hindi ko na nabilang kung ilang beses ko sana ng banlawan. Sa tingin ko mga 10 beses para malinis na malinis talaga. Sa isang mahiwagang kawali, maglagay lang tayo ng mga lamas katulad ng kamatis, 5 piraso pala yan. Tapos kamyas ang pangpaasim natin. Saka natin ilalagay yung maliliit na dilis, ikakalat lang natin sa itaas ng ating mga lamas. Yung ganitong isda, kapag in-in ang pagkaluto mo, lalong sumasarap. Dahil nasa Pampanga tayo, madalas nabibiling isda dito, tilapia, hito o kaya bangus. Maswerte pa rin na nakabili ako na isdang dilis, isdang dagat pala to. Isa kasi yan sa mga paborito ko kasi laki ako sa tabing dagat. Pinatong ko lang pala yung natitirang kamya sa ating isdang dilis tapos nilagay ko na agad yung mga lamas katulad ng sibuyas, luya, saka bawang. Pagpapasensyahan nyo muna yung pagbo-voice over ko ha dahil sinisipon ako ngayon. Kaya medyo hinihingal ako kapag nagbo-voice over. Naglagay na din pala ako ng green na sili tapos yung okra mamaya na natin ilalagay. Tapos tinimplahan ko lang ng asin, pangpalasa, patis, 1 kutsara, tapos pangpalasa ulit na bitchin. Yan naman kasing nakasanayan kong nilalagay na pangpalasa simula pa nung bata pa ako. Tapos naglagay pala ako dyan mantika, 3 kutsara, tapos tubig, 1 tasa. Pero kapag suka ang gagamitin nyo, wag na kayo maglagay ng tubig ha. Dahil naglagay lang ako ng tubig dahil kamyas yung ating pangpaasim, baka matuyuan agad. Saka natin pakukuluan ng mga 1.5 oras. Sa mahinang apoy lang ha, yung tipong nag-i-in-in lang kayo ng sinaing. Nag-crack pala ako ng 3 itlog tapos nilagyan ko na din ng pampalasa. Mayroon pala kami natirang nilagang talong saka nilagang kalabasa. Mga 2 araw na pala yan yung ating gulay na nakastock sa rep kaya minabuti ko na nailabas para lutuin. Hiniwa ko muna saka natin tatadtarin. Yung tipong nagtatadtad ka ng pangsisig, ganyang pagkatadtad. Ang luto pala ng gagawin natin dito, torta. Saka natin ililipat sa ating binating itlog. Ihahalo lang natin dyan kasi may mga pangpalasa na tayong nilagay dyan pero maglalagay pa rin tayo ng lamas katulad ng bawang saka sibuyas. Saka natin hahaluin para magkaroon ng lasa yung ating mga gulay. May paksiw na tayo, may torta pa. O, diba? Saan ka pa? Napakasarap na naman mamaya ng kain natin nito. Hahatiin natin yung pagkaluto nito. Bali 2 batch yung pagkaluto natin. Marami-rami din pala yung kinalabasan ng ginawa nating torta. Yung nag-form na yung ating torta, hiniwa ko lang sa gitna. Saka natin to babaliktarin para maayos naman yung pagkaluto. Diba? Ganyan no? Napaka-aesthetic naman talaga. Hindi lang ako ang kakain nito. Marami kami ang kakain. Kaya hinati-hati ko na para kumasya sa amin. Mga mukbangers din kasi yung mga kasamahan ko. Pagkalipas ng 1.5 hours, ayan, binalikan ko na yung ating paksiw na dilis. Tingnan nyo naman yung pagkaluto. Nag-iigi na siya. Kaya ilalagay na natin yung ating okra. Mga 2 minuto na lang to. Pwede na tayo kumain. At kung umabot ka na sa part na ito, maraming salamat sa panonood. Huwag mo naman kalimutan i-share ang video na ito para maraming makapanood at makarelate. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers at sa mga kababayan nating OFW sa palagi nyong panonood. Ingat kayo palagi kung saang bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga dasal ko. Masabaw-sabaw siya. Yan ang masarap sa paksiw na maliliit na dilis. Bahaw na kanin pala yung ano natin. Sarap. Kamyas. Sarap ng torta. Isa pa.